So guys, welcome back ulit sa ating channel. Naranasan nyo na ba na nawalan kayo ng brake habang tumatakbo yung inyong multicab? Ayan. Tapos biglang tumigas yung brake nyo, no? Tumigas yung brake. Tapos ayaw kumapit nung brake dun sa mga gulong. Or pwedeng lumambot siya, tapos bomba kayo ng bomba, hindi pa rin kumakapit yung brake, no, dun sa gulong. Or pwede rin na pag tinatapakan nyo yung brake pedal, biglang nanginginig yung makina. So, yun yung mga posibleng problema dito sa brake system. So, isi-share ko sa inyo guys, yung mga posibleng problema. Bali, nag-maintain ako ng aking wiring ng aking multicab. Tapos naisipan kong i-share sa inyo to, yung tungkol sa brake. Kasi mahalaga to guys, kasi nandito nakasalalay yung buhay nyo at saka buhay ng pasahero nyo. So, ang gagawin natin ay i-check natin siya actual, umaandar yung ating makina. Tapos pwede rin natin siyang i-check gamit ito para mas control natin ano. Ayan. So ipapakita ko sa inyo. So dito muna, unahin muna natin yung vacuum na galing sa ating makina. So papakita ko sa inyo yung aking setup. So guys, ito yung naging setup ko. Ito yung ating brake pedal. Tapos ito yung ating brake master, brake booster. Ito yung vacuum line nya. Ayan. So ang ginawa ko dito guys ay nagkabit ako ng vacuum gauge para ma-monitor natin kung mayroong leak. Tapos ito, naka-open to. Papunta na yan dun sa ating intake manifold. Ayan. Kung titingnan natin dito, ayan. So ito naka-open yan. Tapos ito naka-close, naka-bent. Ito naka-close yan. Kapag mamaya, check natin kapag merong leak. So control natin yung leak niya. Pwedeng maliit lang yung leak. Pwedeng malaki yung leak, no? So tingnan natin kung ano yung magiging epekto doon sa ating makina. Tapos ito, yan, pumunta na yan doon sa ating, ayan, dito. So yan, pumunta na yan dito. Galing yan dito. Tapos ito yung ating vacuum source sa ating intake manifold. Tapos nagkabit din ako ng ng RPM gauge para ma-monitor natin yung ating RPM. So dito, ang gagawin natin ay i-check natin kung merong leak yung ating hydrovac or kung may leak yung ating yung ating brake master, or kung mayroong leak yung valve na pinapasukan ng atmospheric pressure at saka yung valve para sa vacuum equalizer. So yun yung makikita natin dito sa test na to. Tapos makikita din natin kung merong leak, kung maliit lang yung leak or malaki yung leak, kung ano yung magiging epekto niya. So ngayon guys ay start ko lang yung ating makina. Ayan. Ayan. So start na yung ating makina. So walang leak. So kung titingnan natin dito, ayan. So ito yung ating engine vacuum. Ayan. Tapos ito yung ating RPM, no? Stable naman yung ating RPM. Ayan. Ngayon gagawin ko, dandan. So ang gagawin ko ngayon guys ay ito, ipe-press ko to. Ito. Tapos tignan natin tong gauge. Ayan. So ibig sabihin hindi bumababa yung vacuum. Ayan. Tapos hindi din nagbabago yung ating RPM. Ayan, oh. Ayan. 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 So mamaya ko na-explain to guys, no? Babalikan ko to. Pag ganito yung test ay masasabi natin na walang leak yung ating diaphragm, pati yung valve doon sa loob ng ating diaphragm. Tapos wala ding leak dito sa
dito sa ating brake master. Wala ding leak dyan. So ngayon ang gagawin natin ay ayan, iaano ko to, magki-create tayo ng leak, konti lang. Ayan, konti lang yung leak na yan. Halos hindi nyo marinig, ano. Ayan. So tingnan natin dito. Ayan. So bumaba yung kanyang vacuum. Ayan. Tapos medyo tumaas din yung ating RPM. Ayan. Ayan, ano siya, erratic siya minsan, bumababa. Ayan. Ngayon ang gagawin ko dito, so meron tayong konting leak dito sa source natin. Tingnan natin. Pag ito, iaano ko, ito. Ayan, tingnan natin to. Ayan. So halos hindi nyo halos walang pagbabago dito sa vacuum gauge, although bumaba siya ng kaunti. So isasara ko ulit yung valve na to. Yan, nakasara ulit yan. Yan, so ayan. So okay na siya ulit. Tumaas ng konti. Yan. Tapos naging stable yung ating RPM gauge. Yan. So kung yan. Yan, so bumabalik na siya dun sa ano, ayan o. So yan. So pag maliit lang yung leak, hindi nyo masyadong ano, maramdaman. Ano? Tapos pag meron kayong vacuum gauge, makikita nyo na bumaba siya ng konti. Ngayon ang gagawin ko, lalakihan natin yung leak dito. Ayan. Medyo naririnig nyo siya, no? Ayan, no? Tapos nanginginig yung ating makina. Ayan. Tapos iba yung tunog. Ayan, baba, oh. Ayan, so merong leak siya. So pag tumas dito, ibig sabihin malaki yung leak. Ayan, so bumaba yung ating RPM. Tapos ang epekto nito, kapag tinapakan nyo, ito, ayan o, ayan o. So biglang titigas, din lalambot, ayan o. Tapos biglang parang mayroong humihigop. So yun yung magiging epekto nya, ayan o. Ayan o. Ayan, tapos pakinggan nyo yung tunog ng makina. Iba, no? Ayan, tapos tumataas, bumababa, ito. Ayan. Ayan, no? Tapos may time na tumataas siya, bumababa. Ayan. So yun yung epekto nya. So ngayon ang gagawin ko, lalakihan pa natin yung kanyang leak. Ayan. So yan, leak nya. So nagbabibrate na yung ating makina. Ayan. Tumataas na yung, taas ang laki ng leak nya. Ayan. 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 Tapos pakinggan nyo yung tunog ng makina, iba, no? Ang taas ng RPM. Ayan, close natin. Ayan, so nawala yung kanyang vibration. Ito na ulit yung ating engine vacuum.
Ayan o. Ayan. Ngayon papatayin ko yung makina, dapat ma-maintain niya to, yung vacuum na yan. Ibig sabihin walang singaw yung ating hydrovac. Ayan. So close yan, walang leak. So dapat expect natin na maging stable yung vacuum. Ayan o, stable yung vacuum. Ayan. So yan guys ay magandang indication na walang leak yung ating, ito yung diaphragm, hindi butas. Tapos naka-close yung dalawang valve dun sa loob ng ating hydrovac. May dalawang valve yan. Yung isa is valve for vacuum equalizer. Tapos yung isa naman valve para pumasok yung atmospheric pressure. Bali kapag inaapakan natin to, ang nangyayari bumubukas yung valve banda dito sa may air filter dito sa likuran para pumasok yung atmospheric pressure. Pagbukas ng valve na yon, papasok yung atmospheric pressure. Yung isang valve naman para dito sa vacuum equalizer ay magko-close para hindi pumasok yung positive pressure, yung atmospheric pressure papunta dito sa ating makina. So yung ganitong test, malalaman mo na walang leak yung ating hydrovac. Hindi butas yung diaphragm, nagko-close yung dalawang nagko-close yung vacuum equalizer valve, at saka nag-open at saka nagko-close din yung pinapasukan ng atmospheric pressure na valve. Tapos wala ding leak dito sa o-ring ng ating master brake, no? Ngayon ang gagawin natin, ayan, so kahit na apakan mo yan, dapat, ayan, apakan mo yan, dapat pag inapakan ko to, dapat hindi mawala yung vacuum. Ayan, ayan o, hindi nawawala yung vacuum. Ayan, so ibig sabihin selyado yung ating hydrovac. Ibig sabihin walang leak dito sa o-ring ng ating brake master. At the same time nagko-close yung equalizer vacuum valve natin dito sa ating hydrovac. Ayan o. Ayan. So ayan. So ngayon naman guys, titingnan natin kung ano yung magiging epekto doon sa ginawa kong problema dito sa brake system, ano. So ayan, naka-on yung ating RPM, naka-open to, naka-open din to yung ating intake manifold, vacuum source. Zero yung vacuum natin. So ayan. So ito, vacuum connection. Tapos dito sa vacuum line natin, naka-open to, naka-close, so hindi siya naka-bend. Tapos ayan. So yan, so paandarin natin yung ating makina. Ayan. 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 So kung papansin nyo guys, so naka-close naman to. Ayan, naka-close to, no. Ayan, no. Ayan, oh. Ayan, no. Pero nanginginig yung under ng ating makina. Kung titingnan natin dito, ito yung vacuum nya, oh. Ayan, oh. Tapos ayan, oh. Ngayon kapag iaano ko to, ayan, oh. Ayan, oh. Tapos iba yung tunog ng ating makina, no. Ayan, oh. So naka-close naman to. Ayan, oh. Ayan, naka-close naman siya. Pero nagbabibrate yung ating makina dahil nga dito sa
leak na yan. Ngayon kung pakikinggan nyo dito, wala naman siyang leak, no? Ayan, no? Ayan. So, ang problema nito guys ay dito sa brake master. Ayan. So, ang gagawin ko muna dito ay ito, tatanggalin ko muna to dito. Ayan. So, itong problema guys, oh. So, pag hindi nakakabit to, ibig sabihin wala or may problema ito. Ayan. Ayan. Yan, so kung makikita nyo, ayan, gumanda na yung ating RPM, then stable yung ating RPM, then gumanda na yung ating vacuum. Ayan, oh. Ayan. Ayan. So yun guys, no, ulitin ko lang, sa ganitong setup mache-check natin kung may problema yung ating yung o-ring dun sa ating brake master. Makikita din natin kung may butas yung diaphragm nya, at makikita din natin kung nagko-close or nag-open yung ating vacuum equalizer valve na nasa loob dito, at saka kung nag-open din yung yung valve para pasukan ng atmospheric pressure. Bali yung ating vacuum equalizer valve, yun yung tawag ko doon dito sa loob dito. Bali kapag eto nakaganito ay naka-open siya to equalize yung vacuum dito sa side na to at saka dito para balance yung pressure. Ngayon kapag inano to, inapakan mo to, ang mangyayari ay mag-o-open yung atmospheric pressure na valve na pinapasukan ng atmospheric pressure, at the same time magko-close din yung vacuum equalizer valve para yung atmospheric pressure ay hindi makapasok dito sa side na to. So kailangan mag-close yun. Ngayon kapag hindi yon nag-close, ang mangyayari pag inapakan mo to, ayan, pag inapakan mo to, bababa yung vacuum. Kaya minsan kapag tinapakan mo to tapos hindi nag-close yung valve na yon, yung equalizer, yung vacuum equalizer valve sa loob ng ating booster, ang nangyayari ay nagbabibrate yung ating makina, minsan namamatay. Pero kapag hindi mo naman siya tinatapakan, hindi naman namamatay, normal yung ating andar ng ating makina. So yun yung epekto niya. So ayun lang yun guys. Salamat. Hope makatulong sa inyo to.